Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang malinformation na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghayan sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagalan bagabayan, akala mga paninira, totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat magkabayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start magkabayan, well, syempre, as usual, i-checkmark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 65 na mga comments. Nandiyan rin po si Amelia Hogo. Meron siyang 61 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 43 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 34 na mga comments. Si Lisa Moises. Meron siyang 12 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Ferdinand Baldonado, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin makabayan ating po mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Jess Limon, Elizabeth Habihan, Marie Osta, Rizalina Dumawal. Nandyan rin po si Jovi Montero, May Dunes. Nandyan rin po si Florencia Danayas, Tinkerbell, Mary Jane Takod, Joselisa Moises, Mary Jane Tan. I-shoutout natin si Collie Omas from Singapore, Emmy Mapalad. Nandyan rin po si Jaime Garcia from Nottingham, UK. I-shoutout natin ang kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino na sila si Direk Erwina Argillas, Direk William Mayo at Miss Marivic A. Siyempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ang happy birthday si Stephanie, ang apo ni Evangeline Atienza. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, kahapon meron akong post doon sa ating Facebook account pagkabayan ang tungkol po sa estado ng ating ekonomiya. Alam nyo, kinuyog ng mga didishets. Kinuyog ng mga anti-Marcos makabayan, ang daming hahay. ang daming emotions na laughing makabayan. Di ba yan pong lagi lang ginagawa kapag meron pong good news sa ating gobyerno o sa bansa natin makabayan? Nilalagyan nila or ginagawa nila ay merong automated na emotions makabayan na haha. Yung laughing reactions. Kasi gusto na ipapakita dito na pinagtatawanan lang daw ng mga DDS. Kasi hindi daw totoo makabayan. Ano yan, Sir Ivan? Ang estado kasi ng ating ekonomiya makabayan, according dito sa report ng IMF, and this report is January. The whole January 2025 makabayan. Take note, DDS, 2025 January. According sa report, makikita nyo dyan sa Google makabayan sa Economic Growth Data Projections in Asian Countries. Diba? Pang second ang Pilipinas makabayan.
Ano ngayon, DDS? Hindi yan fake news. Makikita niyo yan dyan sa Google mismo. Kayo na po ang mag-research niyan. The Economic Growth Data Projections in Asian Countries. Ang una, yung India makabayan. Ang second, Pilipinas. And third, Kazakhstan, Indonesia, Malaysia. Pang-anim, 246. Pang-anim, yung China makabayan. And next, yung Saudi Arabia. O, diba? Tingnan nyo, nalampasan na po natin yung mga malalaking country makabayan. So, pang-second, ang Pilipinas. Ano na? Alam nyo makabayan ko, siguro ito ang dahilan na ayaw makita ng taong bayan or ayaw ng mga DDS na makita ng taong bayan kasi nga sila ay mapapahiya dito. Kasi ang gusto ng mga DDS makabayan ng kanilang puon lang, yung si Digong at saka si Sara Duterte ay merong good news or merong maibigay na good news na klaseng ganito makabayan. O diba? Kaya nga sila nag-iingay. Ito ang malaking rason sa kanilang pag-iingay makabayan na lagi silang nararaling, ipinapakita na doon na BBM resign daw, pinaparesign na si PBM, at saka tinatawag nila na bangag, adik daw, wala daw sa katinoan, saka hindi daw magaling magdala ng gobyerno makabayan. Pinaparesign nila si PBM. Ito ang dahilan kung bakit sila nag-iingay makabayan para ma-divert ang atensyon ng mga tao at para hindi makita ng mga tao ang totoong estado ng ating gobyerno makabayan. So tingnan nyo no, makikita natin dito yung ginagawa ng ating presidente si PBM, ang kanya mga polisiya, maganda makabayan, epektibo talaga. At nakikita ho natin na maganda yung tinatahak nila na daan makabayan, tinatahak na daan, maganda ho yun. Ang daan na tinatahak ng Marcos admin makabayan. Pero yan kasi ay pilit na ginigiba at sinisiraan na mga Duterte. But not today. Hindi umipikto. Hindi umipikto ang kanilang budget na 10 billion pesos makabayan para sa kanilang mga vlogger na magbabakalat ng fake news everyday. Hindi yan kasi nandito kami mga pro-admin vlogger. Nandito kami mga Marcos supporter, kasama rin po namin yung mga pinklawan, mga dilawan para ipakalat yung mga totoong nangyari sa ating gobyerno. O diba, good news makabayan, gunggong kasi itong mga DDS. Sana no itong mga DDS no, tutulong sila sa pagbabalita ng ganitong klase na balita makabayan. Kasi ang gusto lang ibabalita, yung tungkol doon kay Kapitan Gago, yung nangyari doon kay Sara, yung mga pag-iingay po ng mga DDS vlogger na nag-file sila ng petition doon sa Supreme Court makabayan, and also sa pag-file rin po ng petisyon ni Sara para harangin yung impeachment trial makabayan, di ba? So pupunta tayo mamaya doon tungkol sa impeachment trial kay Sara Duterte. Because I've heard itong si Senate Chis Escudero makabayan mukha yatang na pressure na ngayon. Kasi di ba nakikita natin sa marami kasing gumawa ngayon ng rally makabayan, sunod-sunod talaga eh. At not just rally, pati po yung taong bayan na pinag-i-interview makabayan. Pinaparesign na nila itong si Chis Escudero. Di ba viral na viral niya ngayon makabayan sa mga balita? Pinaparesign na nila ngayon itong si Chis Escudero. Kung bakit? Mamaya pag-usapan natin yan. So dito na tayo po sa isang pakalat makabayan na mga DDS. Alam mo natin yung mga DDS. Yan kasi ang kanilang trabaho makabayan. Nagbabakalat sila tungkol ito kay Digong. Kasi nga si Digong ngayon, binabakbakan. Si Digong ngayon, nalaman na ng taong bayan ang kanyang mga kalokohan makabayan, mga kabulastugan, pati po yung mga korupsyon noon sa panahon niya makabayan. Nalaman na ho, ngayon gusto niyang pagtakpan ng mga DDS. Anong ginawa nila, Sir Ivan? Alam niyo ba? Kahapon, may nag-post ito mga Duterte supporter, included ang kanilang mga vlogger makabayan. Ang ginawa nila, sabi dito sa post ng Duterte Fans Club makabayan, sabi dito, Rodrigo Roa Duterte, President of the Philippines, U.S. International Anti-Corruption Awardee na makabayan. Tingnan nyo, take note, U.S. International Anti-Corruption Awardee. Yan ang ipinakala ng makabayan na meron ng award. Ito si Digong na Anti-Corruption Awardee. US International pa daw eh. Yan ay fake news. Nabuking yan namin makabayan. Dahil ipinakalat nila itong klaseng balita na to naungkat yung year 2017 makabayan.
Alam niyo ba, hindi si Digong yung inawardan makabayan as a US International Anti-Corruption Awardee. Hindi. Sino Sir Ivan? Si Vico Soto makabayan. We found out si Vico Soto palang inawardan yan. According dito sa fact check Philippines makabayan, sabi dito, kasi una dito, meron nag-post po yung mga DDS, Duterte pinarangalan bilang anti-corruption champion da makabayan. Yan ay na-fact check. Yan po ay na-fact check po ng Fact Check Philippines, sabi dito, false. Si Pasig Mayor Vico Soto ang pinarangalan bilang anti-corruption champion ng US Department of State, hindi si Digong makabayan. O di ba nakakahiya no? Ito mga DDS yan kasi ang kanilang trabaho makabayan ang mababakalat na mga fake news kasi yan ang kanilang tanging pag-asa. But not now, not today. Gising na po ang taong bayan. So we dig deeper makabayan. Ang ginawa po ng mga pro-admin vlogger, bakit nasabi dito sa fact check na to na ang pinarangalan hindi si Digong kundi si Vico Soto makabayan. Ano ba ang totoong estado ni Digong sa kanyang panahon? Year 2017 makabayan, alam niyo ba, naglabas pala ng report itong OCCRP International yung makabayan. OCCRP or Organized Crime and Corruption Reporting Project. Yan ay international makabayan at sila po ay nag-iimbestiga each country. Sa website na yan, mga DDS makinig, sa website na yan, dyan nyo makikita yung mga corrupt official each country makabayan or most corrupt president or most corrupt officials sa country na yan. Marami nga makabayan marami doon. Isa si Digong. Year 2017 makabayan. So nakalagay dito sa website, Rodrigo Duterte, President of the Philippines, responsible for more than 1,000 extrajudicial killings, endorsing vigilantism and systematic violations of human rights. At saka marami pa doon mga explanation makabayan kung bakit siya tinawag most corrupt president 2017. Nakakahiya, no? Booking ano? Kung sa tingin ninyo nagsisinungaling si Sir Ivan, i-check nyo po OCCRP. I-type nyo sa Google OCCRP Digong Rodrigo Duterte. Makita nyo yan, most corrupt president. Diba? Sinasabi na makabayan Marcos daw corrupt. Hindi naman pala, ito palang si Digong makabayan. Kaya siguro marami tayong nakita po ng mga properties ni Digong, maraming bahay. Diba nakita, diba pinost ko doon sa ating Facebook account makabayan na yun po report galing po sa ABS-CBN na 28 lahat properties, mga bahay ni Digong makabayan. Ang dami talaga eh. Kaya tayo nagtatangka, tayo po nagtatanong, saan ba galing yung pera niyon? Isipin nyo, 28 lahat kabahay makabayan. Hindi ba kasama yung ibang mga ari-arian ni Digong? Kasi marami. So ang ginawa pala ni Digong makabayan, ito'y ipinangalan sa ibang tao. Ito'y ipinangalan doon kay Sara, ito'y ipinangalan doon kay Polong, doon kay Baste, para hindi mahalata na sa kanya lahat makabayan. Pero inamin niya na sa kanya makabayan. O alam mo natin, di ba si Digong, minsan madudulas makabayan? Minsan ba? Or palagi talaga pong madudulas makabayan sa kanya mga interview. Inamin niya na sa kanya yung mga properties na yon. So tayo magtatanong, saan ba galing yung pira niya makabayan? Kasi nga, yung malaki talaga eh. Ektarya makabayan, ang dami talaga eh. Tapos meron siyang sinabi doon, na ilan doon sa kanyang properties makabayan, bigay daw ni Kibuloy. Maniniwala ba tayo na lahat yun bigay ni Kibuloy makabayan? Siguro, hindi natin alam. Pero according po doon sa report ng ABS-CBN, basta sa kanya yung property makabayan. Yun ba'y galing sa DRUG money? Or galing ba yun sa, hindi Pogo. Kasi ang Pogo, di ba, late na yun makabayan ng Pogo. Bang malamang galing yun sa DRUG money. Nagtatanong lang po, DDS. So ngayon, may nakita si Attorney Claire, si Yusek Attorney Claire makabayan, may nakita po na explanation ni Digong kasi nga nung year 2017, alam pala ni Digong na siya ay binansagan or merong awardee na most corrupt official or president makabayan. So ngayon si Digong nagsalita na. Umamin sa makabayan, umamin si Digong na siya ay corrupt. At ito ay galing balita kay Atty. Claire makabayan. For more details, let's watch this. Ano bang ebidensya? Ayun mga kliro.
July 11, 2017, Duterte, I am also corrupt. Umamin siya eh. Umamin siya. In a speech, namin niya to in a speech before the Philippine-Chinese Charitable Association, President Rodrigo Duterte has admitted that he is also corrupt. Paano naman to mga ka-clear? Tapos magagalit sila sa akin kasi nilalabas ko to. May admission, may record. Wala tayong gawa dito mga ka-clear. Tandaan nyo wala tayong ginawang kwento rito. Yan ay nakasaad, nakasulat, nasusulat. Lalong-lalo na may admission. In a video taken during the event, mabuhay si Digong, matay kapwa niya Pilipino at most corrupt sa buong mundo. Si Dave Cananilla. Okay? In a video taken during the event, Duterte said, I hate corruption. Hindi ako nagmamalinis. Marami rin akong, marami rin akong nanakaw. Pero naubos na. So wala na. Diba? I don't pretend to be clean. I have also stolen a lot, but I've already spent it all. So it's all gone. Diba? Inubos niya na yung ninakaw niya. Siya naman umamin mga ka-clear. Hindi tayo Wala tayong ginagawang anumang salita dito. Ito ay sa Senate of the Philippines. Okay? July 11, 2017. Sought for comment, Senator Antonio Trillanes, the fourth one of the fiercest critics of Duterte said, this admission confirms my corruption allegation against Duterte. I have filed a case against him before the Ombudsman, along with the necessary evidence to support the case. This admission should be a reason to expedite the investigation. In 2017, Trillanes filed plunder case against Duterte before the Office of the Ombudsman due to the latter's alleged unexplained wealth, including the 2.4 billion that flowed into his bank accounts and the alleged hiring of 11,000 ghost employees. Dami nun, mga ka-clear. While according to Trillanes, could be one of the Duterte's sources of unexplained wealth. So, okay, meron tayong magagawa dito. Siya umamin. True, sabi ni Karen Derry. True, Duterte is the most corrupt. Lahat silang sa Duterte. Yung mga diehard na Duterte siguro na ambagan ng bilyones ng mga Duterte, mga ngagba lang naniniwala sa mga Duterte. Hindi Karen ito wala tayong ibang ginagawang kwento. Santo galing sa OCCRP. Diba? Tapos may pag-amin si dating Pangulong Duterte. Wala tayo. Ito ay ina-explain lang natin. Ipinapakita natin sa taong bayan na ito yung nangyari. Diba? Ito yung nangyari. Ito yung mga pag-amin. Pag-amin ni dating Pangulong Duterte. Alangan naman sabihin natin, huwag kang umamin na magnanakaw ka. Umamin Mga ka-clear, anong gagawin natin dito? Umamin. DDS, diba? Umamin mismo itong si Digong na siya ay corrupt. Corrupt yun. Pero kasi bulag sila makabayan. Bulag, tanga, hinahayaan nila itong si Digong. Kahit nangurap na, napaka-corrupt na tao, binaliwala nila kasi gusto nila itong si Digong makabayan. O diba, kawawa talaga? Kawawa talaga yung Pilipinas, kawawa ang mamayang Pilipino kapag ito yung maupo na bilang isang opisyal sa ating bansa makabayan, ang mga Duterte, kasi sila ay napaka-corrupt. Di ba na-mention doon ni Atty. Claire Makabayan yung OCCRP, yung ipinakita ko doon na website Makabayan, at least nabanggit doon ni Atty. Claire. OCCRP, legit ho yun. Yung listahan po sa mga corrupt ng opisyal dyan sa each country Makabayan. DDS. Di ba? Corrupt ang inyong poon. Hey, siya nga pala. Paalala lang sa mga bagong haters natin na mga anti-Marcos. Kasi ang dami pong nagme-message sa atin Makabayan. Sabi nila daw, fake news na tayo, gusto nila na matigil daw tayo makabayan, ipapatigil lang si Ivan, gunggong talaga mga bobo, no? Kung ipapatigil nyo si Ivan, sino lang dito yung babalita po na totoo? Diba? Huwag kayo ganon, gunggong talaga Huwag yung pipersonalin ninyo yung tao. Kung sa tingin ninyo na fake news ang ipinalabas na balita ni sa Ivan, screen record ninyo, very easy. Screen record ninyo, tas inyong i-debunk. Kung kaya nyong i-debunk si Ivan. Gano'n lang yon, wag duwag. Alam nyo yung ginagawa nyo, kaduwagan yan Kapag hindi nyo kasi kaya na i-rebut yung tao o yung vlogger, ang gagawin ninyo, mag-post kayo doon, mag-comment kayo doon, or mag-message doon sa messenger na ipapatigi ka daw, mag-ingat ka sa daan. Gano'n mga sinasabi ng makaban, di ba? Kaduwagan yan, gonggong kasi. Kasi ang mga DDS, sila talaga po ay taglay na bobo at tanga.
Ang kanilang requirements, dapat ikaw ay bobo at tanga kapag papasok ka bilang DDS supporter mga kabayan. Di ba sakta ba yan, DDS? In your face. I-debunk nyo siya, Ivan, kung kaya ninyo. Okay, so fourth na mga kabayan, another fake news. Ano yan, Sir Ivan? Kasi kahapon mga kabayan, may sumabog na balita. Diba si Sara Duterte, pumunta siya ng Supreme Court at siya na-file siya doon ng certiorari file or petition mga kabayan para ipapatigil niya yung impeachment trial laban sa kanya mga kabayan. Diba nag-file doon yung grupo niya doon sa Mindanao, yung mga attorney sa Mindanao mga kabayan. Sila sila si Torion at saka merong dalawang babae yun hindi ko kilala mga kabayan. Nag-file sila ng certiorari para harangin yung impeachment trial versus sa kanya mga kabayan. Ngayon, may nag-post kasi na isang vlogger na DDS na gunggong mga kabayan. Naglabas siya ng fake news. Ito ay na-fact check. Bakit? Nakita mga kabayan, ang daming views talaga eh. Almost 500,000 yata yon. Isipin nyo no, almost 500,000, mga 400,000 plus, almost 500,000, tas maraming reactions mga kabayan, maraming nagko-comment doon. Ang ibig sabihin, maraming naloko, maraming dabutol mga kabayan. Kasi ang sabi niya doon sa kanyang vlog mga kabayan, sabi niya na pinawalang bisa na daw ng Supreme Court yung impeachment trial dito kay Sara Duterte mga kabayan. Pinawalang bisa na daw ng Supreme Court. Nag-una-una mga kabayan, advance thinker na 'di ba kahapon mga kabayan, kahapon mga lang merong balita na pinapakomment muna ng Supreme Court yung Senado at saka yung Kamara mga kabayan tungkol dito sa kanilang final na petition, impeachment trial versus kay Sara Duterte mga kabayan. Di ba? Sino bang nakabalita niyan? Kahapon pa ho. So, yan mga kabayan, kasi nga yan po ay nag-circulate, nag-viral yan na po ay finact-check. Kasi yan ay aming isinumbong mga kabayan. Na marami pong nakita po ng mga pro-admin vloggers sa fake news ng DDS, yan po ay i-forward doon sa isang fact-checker. So, maraming nag-report siguro kasi nga hindi yun maganda mga kabayan. Pangit kasi ang ginagawa dito ng mga DDS. Diba? Inuunahan nila yung Supreme Court kasi nga natatakot sila na baka hindi bababor sa kanila yung Supreme Court mga kabayan. So, inunahan nila. Ngayon, yan po ay inaksyonan kagad mga kabayan. Yan ay inaksyonan. So ngayon, nagulat na lang itong uploader na si Edie Kadalim 4. Sabi niya, mga ka-DDS, tinanggal ni TikTok yung post ko. Buti nga, tinanggal mga kabayan. Kasi yun po ay nagbibigay ng confusion sa mga tao. Kasi nga talagang maguguluhan dito yung taong bayan mga kabayan. Kasi nga, kung makikita nila, nag-proceed yung impeachment trial, sana mag-proceed mga kabayan. Diba? Alam niyo na si Ivan eh. Na ma-confuse ang mga tao kapag makikita nila na nag-proceed yung impeachment trial kay Sara Duterte, baka sabihin nila, ano nangyari doon sa desisyon ng Supreme Court? Yan kasi ang mangyari mga kabayan, di ba? So ngayon pa lang, dapat yan ay kukurtin kaagad mga kabayan. Dapat yan kukurtin. So karagdagan po sa balita na yung mga kabayan, let's watch this. Siniguro ng Kamara ang agarang pagtugon sa utos ng Korte Suprema na magkomento sa petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte na kumukwestiyon sa pag-impeach sa kanya ng mga kongresista. Angelique, tuloy-tuloy ang mga pagpupulong ng House Prosecution Panel na nakatutok nga dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay niyan, nakahanda naman nga silang tumugon dito sa naging kautusan ng Korte Suprema. Tiniyak ng Kamara na susunod sila sa Korte Suprema matapos ipag-utos ng kataas-taasang hukuman sa Kongreso na magkomento na ukol sa petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte na kumukwestiyon sa pag-impeach sa kanya ng mga kongresista. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, hinihintay pa nila ang kopya ng kautusan pero tiyak na tutugon sila rito. Kumpiyansa rin silang hindi makikialam sa issue ang SC. Si House Secretary General Reginald Velasco, hinihintay pa rin ang kopya ng SC order. Sa ngayon, tuloy-tuloy lang din ang mga pagpupulong ng House Prosecution Panel para sila'y nakahanda kailanman masimulan ang impeachment trial. Muling nanindigan ng grupo na hindi na kailangan ng special session para masimulan ang paglilitis. Sabi ni San Juan City Representative Isabel Zamora at One Rider Party List Representative Roch Gutierrez. Ganyan din ang pahayag ni Manila 3rd District Representative Joel Chua.
Wala pong kinalaman dito Malacanang eh. Ang impeachment po ay trabaho po ng Senado at trabaho po ng Kongreso. So wala naman po sa batas natin na sinasabi na kailangan na ito ay itawag ng Malacanang ng special session. Ito ay sui generis, ibig sabihin namumukot-tangi. Kaya po sa akin pong paniniwala, ang Senado ay po pwede na pong magpatuloy para po ituloy ang impeachment proceeding. Ngayon mga DDS, yan ang totoong balita. Hindi yung ipinakalat ng inyong kasamahan na DDS vlogger na fake news yun. Yun ang hindi totoo. Hindi totoo na pinawalang bisa na makabayan ang impeachment dito kay Sara Duterte. Pinakukomment muna, pinasasagot muna yung Kamara at saka yung Senado makabayan. Okay? So dahil nabanggit doon sa balita, itong si Congressman Isabel Zamora Makabayan ng siyudad ng San Juan yata siya, if not mistaken. 'Di ba sa kanyang panayam Makabayan, sabi niya na dapat umpisahan na kaagad ang impeachment trial dito kay Sara Duterte. At saka sabi pa nga doon sa may nagkomento Makabayan na itong si Senate President Chis Escudero hindi na sumunod sa kanyang mandato. Hindi siya sumunod sa kanyang mandato Makabayan kasi nga nandyan na yan eh. Pwede na pong umpisan Makabayan. Kasi according po kay Congressman Isabel Zamora na pwede na po mag-proceed sa impeachment trial without calling a special session Makabayan. At yan po'y inagrihan ng isang attorney, na isang vlogger na attorney Makabayan. Kilala ba natin si attorney Rene Bueno? So maganda ang kanyang explanation tungkol doon sa sinabi ni Congressman Isabel Zamora Makabayan. For more details, let's watch this. Ang usapin tungkol sa impeachment complaint laban dito sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Dahil kahapon tayo po ay may narinig na panayam dito kay Congresswoman Isabel Zamora ng siyudad ng San Juan. Si Congresswoman Zamora ay anak ng dating Executive Secretary to the President at dati ding kongresista, itong si Bossing Ronnie Zamora. Sa kanyang panayam, sinabi niya na ang ibig sabihin ng agad sa ilalim ng ating saligang batas ay ang Senado ay kinakailangang mag-convene kagad sa impeachment court at agarang magsimula sa paglilitis against the impeachable official. At sinabi rin niya na kapag ang Senado ay nakatanggap ng reklamong impeachment galing sa House of Representatives, ito ay may obligasyon na mag-convene kagad at hindi na kailangan tumawag pa ng isang special session upang simulan ang isang impeachment proceeding. So sabi niya ni Congresswoman Zamora, automatically ang Senado ay nagiging isang impeachment court the moment it receives the impeachment complaint transmitted by the House of Representatives. Kasi meron kasing direktang koneksyon ang pagkilos ng House of Representatives tungkol sa preparasyon at pag-endorso ng isang impeachment complaint at ang obligasyon ng Senado na kumilos agad-agad kapag natanggap nila ang isang reklamo against an impeachable official, and in this case, impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Hindi na kailangan tumawag ng special session dahil napakaliwanag naman daw ang sinasabi ng ating saligang batas na the Senate shall forthwith proceed with the impeachment trial. So, ako palagay ko bago nagbitaw ng statement itong si Congresswoman Bel Zamora, ito ay kumonsulta sa kanyang tatay na si former Congressman Ronnie Zamora. Alam nyo, itong mag-ama na to, parehong abogado, at ang tatay niya na si Bossing Ronnie Zamora ay bartap na to.
no? At alam ko 90 plus ang grade nito sa bar exam nung siya ay kumuha ng bar exam nung kanyang kapanahunan. So palagay ko ay kumonsulta yan o sumangguni sa kanyang ama kung ano talaga ang ibig sabihin nitong nitong constitutional provision na to under Article 11, Section 3, Section 4 of the 1987 Constitution. Itong phrase na the Senate shall forthwith proceed with the impeachment trial. Kasi alam nyo, sa aming mga abogado, ulitin ko, nabanggit ko na to ng mga nakaraang episodes, kasi ang ibig kasi sabihin ng shall sa ilalim ng saligang batas at sa aming pag-aaral ng statutory construction sa law school, ito ay isang command sa isang tao, sa isang ahensya, o sa isang organisasyon na immediately dapat mag-perform ka ng iyong obligation. I-comply mo agad-agad ang iyong obligation kapag ito ay dinuktong sa shall forthwith proceed with the impeachment trial. In this case, no, sa impeachment complaint. So, dapat within reasonable time, magawa mo yung iyong obligasyon. And in this case, may pag-uutos, no? The Constitution mandates the Senate to proceed immediately with the impeachment trial. So, ayon sa kongresista doon sa na representing the city of San Juan, the Lone District of the city of San Juan, ay hindi na kailangan tumawag pa ng special session. At dahil automatically ang Senado ay nagiging isang impeachment court the moment it receives the impeachment complaint transmitted by the House of Representatives. So alam nyo kasi ang ating Senado ay parang may kasing halintulad ito sa isang korporasyon. Ayan, yung mga nag-aaral ng law sa kasalukuyan at yung mga nakapag-aral, no, ng law, miski hindi abogado, alam na alam tong legal principle na to, yung separate and distinct personality of a corporation. Parang sa Senado din, kasi sa corporation, dual personality yan. Yung personalidad ng mga corporate officers ay different from the personality of the stockholders. May kanya-kanyang functions yan at may kanya-kanyang obligations yan at may kanya-kanya ding liabilities yan. So sa Senado, ganun din. Dual din ang personality ng ating Senado. Ang unang personalidad niyan or yung unang mukha niyan ay yung mukha niya bilang isang mambabatas, isang legislator, gumagawa ng batas. And part of the obligations of the Senate is to craft, create, enact bills, no, para makagawa sila ng mga batas diyan sa mataas na kapulungan. At may mga power din yan to investigate in aid of legislation, may power yan na oversight at marami pang iba. Ngayon, ang isa niyang mukha o isa pang niyang personalidad, no, dalawa kasi nga ang personalidad, ay yung kanyang personalidad bilang isang hukuman. At ang bumubuo nito ay yung mga senador din na from being a senator, nagiging judge, yung mga miyembro. So, from legislative body, nagiging impeachment court yan, and the senators, nagiging judges. So, nagkakaroon ng transformation of the personality, no, from the legislative body to the impeachment court, no, the moment they receive the impeachment complaint transmitted by the House of Representatives. So kung i-analyze niyong mabuti, napaka-makatwiran ng binitawang pagpapaliwanag ng aming kongresista doon sa siyudad ng San Juan that there is no need on the part of the Senate to call for a special election. No, because automatically, once the Senate receives the impeachment complaint, it is already an impeachment court. Nagkakaroon agad-agad ng transformation. Yan, kaya nga walang sinasabi na tatawag ba ng special session? Kailan tatawag ng special session? Pwede bang tumawag ng special session kapag recess? Kapag in session, gano ang binibilang na araw upang umaksyon ng ating Senado? Kasi
shall forthwith proceed nga eh. So agad-agad, itong instruction na to or itong mandate na to ay hindi naka-address sa Senado bilang isang legislative body. Yun ang pagkakaintindi ko sa paliwanag ni Congresswoman Zamora. Itong instruction or order or mandate of the Constitution is not addressed to the Senate as a legislative body, but it is addressed to the Senate as an impeachment court. That is why it gives the instruction to the Senate to shall forthwith proceed immediately, shall forthwith proceed with the impeachment trial. No? Agad-agad. No? Ibig sabihin, whether you are in recess or in session, gawin mo kaagad ang iyong obligasyon bilang isang impeachment court. Sana makita ito ni Chis Escudero mga kababayan, no? Ang explanation ni Attorney Rene Boyno. Sana maintindihan niya. O siguro, hindi niya natindihan mga kababayan kung anong ibig sabihin ng shall forthwith. Dapat umpisahan kagad. Baka siguro ayaw lang intindihin ni Chis Escudero makakabayan kasi nga siguro may bumomba dito, laging salita ng salita dito rin po sa gilid makakabayan, or baka meron po tagapiting sa kanyang tenga yung pro-China, mga padapa laban makakabayan na candidates. Siguro ginagatungan siya or siguro pinipigilan siya makakabayan. Malamang yan ang nangyari. Kaya hindi na alam ni Chis Escudero ang kanyang gagawin makakabayan. Siya ay na-pressure dito. And also, ipapakita ko rin po sa inyo ang explanation ni Chis Escudero. For more details, let's watch this. Senate President Francis Escudero iginiit na hindi siya interesadong maging vice-presidente. Inihayag yan ng liderato ng Senado sa harap ng mainit na usapin sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na posibleng pagbotohan pagdating ng Oktubre. Nanindigan si Senate President Francis Escudero sa kanyang tindig hinggil sa pagsasagawa ng special session para umarangkada na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pangalawa, sang-ayon sa konstitusyon, pwede lamang magpatawag ang Senate President ng special session kapag hiniling ko sa Majority Leader at pumayag siya, sa Minority Leader kay Gogo Pimentel at pumayag siya, at kay Speaker Martin at pumayag siya, pero para sa isang dahilan lang, urgent legislation. Ang impeachment ay hindi urgent legislation. Tinabla rin ni Escudero ang posibilidad na siya ang pumalit sa VP sakaling magtuloy-tuloy na nga na maalis sa pwesto si VP Sara. Katunayan, pinag-iisipan na rin daw niyang hindi na tumakbo sa 2028 kahit may pagkakataon pa siyang ma-re-elect bilang senador. Hindi ako interesado maging vice. Ang pangit naman nun sa panlasa, kami magdedesisyon kaugnay niyan, tapos yung pala, interesado ko at gusto ko pala. So ngayon pa lang sinasabi ko na, hindi ako interesado, tatanggihan ko yun kung inalok man sa akin yun. Hindi tama at hindi dapat ginagawa yun. Ang tansya ni Escudero, sa Oktubre ngayong taon magbobotohan na sila hinggil sa impeachment. Dahil dyan, pamati ko dahil masobra sa 3 bulan, 2 bulan ang trial. So antes kami mag-recess by October of 2025, tapos na tabi ini mapagbobotohan na tabi. Alagad, igwang pre-trial na pigsasabi ako. Kung masusugan ta ang pre-trial, mas makaskas ining proceedings. Nilinaw naman ng Malacanang na mainam na ang Senado ang mag-request kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng special session para umarangkada ng impeachment trial. Hindi raw kasi magandang tignan kung mismo ang Pangulo ang magpapatawag ng special session sa Senado, lalo na't may mga isyong siya ang nasa likod ng impeachment. But if you will look and read the provisions of the Constitution, you will see po, to forthwith proceed. Alright? Pero wala pong makikitang time element. Is it to forthwith proceed even during recess? Because they can proceed definitely if there is session. There's no question about that. But to proceed during recess, gray area po yan sa Constitution. Okay, so kung hindi na intindihan ng mga DDS makakabayan kung ano ibig sabihin ng shall forthwith or forthwith makakabayan, magtatanong tayo ng isang estudyante. For more details, let's watch this. Madam! Hello po. Madam, ano po ba sa Tagalog ang forthwith? Para sa akin po, sa Tagalog ng forthwith ay agad-agad po. Yun.
Knowing that po, kasi sabi sa Constitution, forthwith daw po dapat tugunan ang impeachment trial ng Senado. Dapat po bang simulan na ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Para sa akin po, dapat na nilang simulan kasi wala naman pong reason kung patagalin pa kasi kaya nga po ng sabi ng iba, trial lang naman po yun. Kumbaga chance niya po yun na patunayan yung sarili niya kung tama ba yung mga allegations sa kanya. Kapag po pinahaba lang natin, alam natin na, kumbaga, nearing na tayo sa end ng term nila. Kumbaga, pag pinaawat pa natin ito, pinalayo pa natin, ang nangyari lang po is, ayun, makukumpleto lang din po nila yung term nila. Yeah, so, it's just right po for the Senate to investigate po para po mabigay sa taong bayan yung clear na pangyayari po dun sa administrasyon ng Duterte po. Ayun. Sara Duterte. Yun, thank you po Madam. Mukhang mas matalino pa kayo sa mga senador natin. Calling the attention po of, lalo na po sa mga tao ngayon, lalo na po na magkakaroon na po ulit ng botahan. This is a reminder lang po na to vote wisely and kilalanin po nila yung mga humahabol at balak nilang iboto. Di lang po dahil popular, sigurado din po natin na malinis yung intention nila at para po talaga sa bayan at hindi lang po para sa sarili nila. Tingnan nyo, nakikita natin dito na mas matalino pa yung estudyante makakabayan kaysa mga DDS. Diba? Kitang-kita talaga matalino pa yung estudyante makakabayan. Kasi yung mga DDS, ang panawagan nila, itigil, harangin yung impeachment trial kay Sara Duterte. Diba? Yan kasi ang laging lang isinisigaw makakabayan. Buti pa yung estudyante, alam na alam niya makakabayan. Sabi niya, mas maganda ba daw na umpisa na kaagad? Kasi trial yan makakabayan. Testing yan, trial yan. Diyan kasi makikita kung siya ba o itong si Sara ay guilty or not guilty makakabayan. Diba? Diyan natin malalaman after sa desisyon ng Korte Makakabayan or sa desisyon po ng taga-Senado na si Sara ba ay guilty or hindi. So diyan, tapos ang istorya makakabayan. So tama ang sinabi ng estudyante. Dapat umpisahan kaagad. Yan ay kabaliktaran kasi sa ginagawa naman ng DDS, harangin daw makakabayan. Itigil daw. Gonggong talaga So before na mag-jump po sa ating next topic makakabayan, isa naman natin, nandyan po si Annabel Balanlayos, Leo Moico, nandyan rin po si Shirley Risman, Rocky Jan Cortez, Norman Ganancial, nandyan po si Mary Ann Pennsylvania, Connie Tevi Stojo, Elmer Pinaranda, nandyan rin po si Banes Milagros, Jenna G, Arman Alcuela, isyadat natin si Miles Valdez, Gemma Camarines, Banes Milagros, and Haitzo Angelita Holsinger. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang interview ni Atty. Claire doon sa Bilyonaryo. For more details, let's watch this. Yung binanggit po ninyong registration, meron po bang iba pang bahagi ng mundo na ganito na po ang ginawa laban po sa fake news na pwede po nating basehan o kaya gayahin? As of now, Ms. Corina, wala pa po tayong alam na nagre-rehistro ang mga content creator sa ibang bansa. Pero maaari nating ibahin ito sa ating bansa para kumbaga ma-prevent natin ang pag-proliferate ng mga fake news. Ating bansa na rin ang pwede magsagawa upang maging maayos ang pagbabalita tungkol sa nangyayari dito sa ating paligid. Siguro ito po'y talagang kailangan pagmitingan at pag-isipan pa. Pero kasi yung tanong, paano exactly lalabanan ng fake news? Kung ang meta nga po mula sa US, inalis na ang mga paraan upang mag-fact-checking ukol sa mga lumalabas online. Ito po'y bahagi, this will be an ongoing threshing out para po magkaroon ng regulations? Yes, mas maganda po talaga kaya mas mainam po na nagkaroon talaga ng TRICOM hearing patungkol dito dahil sa aking palagay bilang abogado at bilang content creator din at vlogger, nakikita natin marami talagang umaabuso sa kanilang sinasabing karapatang freedom of expression. Minsan, Ms. Corina, hindi na to freedom of expression dahil nagagamit na ito. Nagagamit ng mga masasabi nating sindikato dahil talagang nagkakaroon ng troll farm. At pag sinabi nating troll farm, ang tambagay-bagay na sinasabi nila ay walang katotohanan kundi manira lamang, hindi ito kaugnay sa freedom of expression. Okay, so bukod po sa kampanya kontra fake news, ano pa po ang mga marching orders ni PBBM sa PCO? Unang-una, bilang Palace Press Officer, at kasama na rin po si PCO Secretary J. Ruiz,
Ang sabi sa amin ay kailangan namin ipabatid sa taong bayan kung ano ba ang programa, kung ano ba may itutulong ng gobyerno sa taong bayan. Kasi karaniwan ngayon, Ms. Corina, dahil sa nagkakalat na fake news, mas nauuna kasing ibalita, headlines paminsan, ang mga fake news na naipapalabas at hindi yung mga programa na maaari makatulong sa ating taong bayan. So yun lang po, talaga magiging proactive po tayo para po ipaalam sa taong bayan ano ba ang pwedeng maitulong sa kanila ng gobyerno. May inaasahan po ba tayong balasahan pa o pagbabago sa PCO? Malakas po ang dating ng inyong mga mensahe ukol sa fake news at sa dating Pangulong Duterte kahapon. Isa po bang mas palaban at agresibong information dissemination ang maasahan ngayon mula sa Malacanang? Opo, Ms. Corina, at hindi lamang po ang sinasabi nga natin, hindi lang po si dating Pangulong Duterte ang sasabihin nating nagpe-fake news. Lahat po na maaari nating makita na nagsasabi ng walang basyan. Atin naman po ay hindi natin i-curtail or ite-trespass ang karapatan ng taong magsalita. Pero iba po kasi ang karapatan magsalita at iba po ang disinformation. So sa amin po, alamin po talaga namin kung may disinformation, ito ay magbabase po kami sa mga materyales, sa mga ebidensya, bago po namin masabi na ang isang sinabi ay isang fake news. So pag nalaman po namin at kumbaga na fact check po namin na ang sinasabing to ay fake news, yun po talaga ay aming sasagutin at ipapaliwanag sa tao na ano ba yung katotohanan at ang nagsasabi na ito ay talagang fake newsmaker lang po. Okay. So in the absence of legislation, kasi kailangan pong dumaan ito sa Kongreso, hindi po ba? Hindi naman pwedeng basta na lamang magbibigay ng kautusan si Pangulo. Dadaan po sa legislation ito kung sakali. Kailangan po na may bagong batas. Kumbaga pandagdag lang po, Ms. Corina, dahil meron naman po tayong batas patungkol sa cyber libel. Meron din po tayong batas tungkol sa false news. Pero hindi pa po kasi masyadong, hindi pa po to expanded to the point na dapat, let's say, may registration bang kailangan, ano yung mga dapat na implementing rules para makita natin na itong mga fake news vloggers na to ay maaari talagang matanggal o mawala sa isang social media platforms. Yung po dapat talaga ang tutukan ng lawmakers kung paano ito maaayos para hindi na kumalat man yung mga fake news sa vloggers. Now, in the meantime, iisa-isahin po ninyo at kayo po ba'y maghahabla kung sakali pong malaman na isa palang troll farm or fake news talaga ang pinagmumulan ng isang balita? Maaari po tayo magdemanda kung ito po ay talaga nakakasira na sa imahe ng gobyerno, sa imahe ng Pangulo, o kahit sino mga imahe ng leaders ng bansa. Kapag po napatunayan namin na ito ay gawa-gawa lamang, hindi po kami magpapasubali na magsampa ng kaso. Huling tanong po, may ilang mga banat pa ang dating Pangulong Duterte laban sa administrasyon. Ang pinakahuli, dumami na naman daw ang mga iligal na droga sa Maynila, Cebu at Davao. Ano po ang inyong masasabi? Unang-una po siguro mas magandang bumasa muna si dating Pangulong Duterte ng mga news. Kung ano-ano na ba ang nagawa po ng pamahalaan, ng PNP, ng PIDEA, sa mga nahuhuli at nare-raid na malalaking halaga po na worth ng shabu at ng illegal drugs. Meron po sa Metro Manila, meron po sa Cebu at meron sa Davao. Siguro mas maganda po, bago po siya magsalita, ay alamin muna po ang detalye. Mahirap po kasi nagsasalita nang wala siyang statistics o data. Kung puro bintang lamang po at intriga, at yan lamang po ang paniniwalaan natin, hindi po magiging maganda ang buhay natin dahil tayo ay mapapaligiran ng fake news. O, di ba? Hindi sila makakalusot makabayan. Ito mga banat kasi ng mga trolls, ito mga DDS supporter, hindi makakalusot dito kay Atty. Claire. Magaling talaga sumagot si Claire Makabayan, no? Magaling talaga eh. Kaya nga ayaw na ayaw ng mga DDS itong si Atty. Claire. Kasi nga ito'y tinik po sa kanilang lalamunan makabayan. Alam na alam nila. Si Yusek Atty. Claire, tinik sa kanilang lalamunan. Kasi nga, kukorten sila, talagang babasagin sila ang kanilang mga paninira makabayan. Okay? So, isa po natin. Nandyan po si Enyeng Gimentiza, Rayon Inicosi, kasama rin po natin si Evelyn Garcia, Dioselyn David, Jessup Tob from Calamba, Laguna. Hi sa Amelia Hugo from Mandaluyong, Dexter Cruz, Josephine Gallego, Expedita Hakama. Nandyan rin po si Elizabeth Habil Yunar from Hong Kong, Ashen, and hi to Ramon Manoson. Shout out sa Zafra family in Anda, Pangasinan. Okay, so makabahan ko. Siya nga pala, meron akong post doon sa ating Facebook account tungkol doon sa isang kumpanya, isang giant tech
chip company mga kababayan na meron silang branch doon sa China, lilipat na sa Pilipinas. At doon sa aking post mga kababayan, talagang alam na alam ng mga viewers natin. Alam na alam talaga ng mga viewers na mga ni Sir Ivan mga kababayan. Kasi alam ko po, talagang matatalino ang mga viewers ni Sir Ivan. Alam na alam nila kung sino kung sino ang pinatutungkulan mga kababayan or kung anong kumpanya ang pinatutungkulan ko. May naka-answer doon eh. May naka-answer mga kababayan. Ito tungkol doon sa sa semiconductor na company. So, ito po ay kabilang sa ating balita mga kababayan. At saka, good job nga pala no doon sa nakasagot doon sa ating post tungkol doon sa kumpanya mga kababayan. Dito na masasagot kasi nakausap na po ni PBBM. For more details, let's watch this. Patuloy ang pagbibigay ng pinalawak na benepisyo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino at ngayong araw ay espesyal na araw para sa ating mga lolo't lola na benepisyaryo ng Expanded Centenarian Act of 2024. Walang senior citizen ang may iwan. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pamamahagi ng cash gift para sa mga nakatatanda. Ang Pangulo ang mismong nag-abot ng cash grant sa mga benepisyaryo ng Republic Act No. 11982 o ang Expanded Centenarians Act of 2024, kung saan 14 na benepisyaryo ang nabigyan ng cash gift. Kabilang na riyan ang 380 at 385 years old, 5 90 years old na nakatanggap ng tig 10,000 piso. Habang ang 100 taong gulang naman ay nakatanggap ng tig 100,000 pesos. Ayon sa Pangulo, paraan lamang ito ng pamahalaan para kilalanin ang kontribusyon ng mga nakatatanda na siyang naging gabay at mentors ng nakararami kung paano mamuhay. They are our supporters. They are the ones who brought us into and to understand how to deal with the world and how to deal with life, and for that we will all be eternally grateful. Kaya, ang bawat linya sa inyong balat at bawat puting buhok ay bahagi ng hibla na naghahabi ng ating kasaysayan. Mga kababayan, tayo po ay narito ngayon upang magbigay pugay sa ating mga nakakatanda. Binigyang diin din ng Pangulo ang mga pribilehiyo na maaaring makuha ng mga senior citizen, kabilang na ang mga discount sa pagbabayad ng tubig at kuryente, pati na sa mga gamot at kanilang iba pang pangangailangan. Gayunman, giit niya na marami pang dapat kailangang gawin para sa mga senior citizen, bagay na tutugunan daw ng pamahalaan. Kabilang na ang social pension, residential care facilities ng DSWD at iba pang programa at proyekto ng National Commission of Senior Citizen. Sa bagong Pilipinas, hangad natin na mabuhay ng may ginhawa at dignidad ang ating mga matatanda. They deserve nothing less than our love, our care, our protection, our respect, and our honor. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbangin upang mas mapapabuti ang kalagayan ng ating mga senior citizen. May hiling din ng Chief Executive sa pamilya ng mga senior citizen, maging sa kabataan. Sa mga pamilya ng mga ating mga nakatatanda, ipagdiwang ninyo ang bawat sandali na kapiling sila. Ipakita ninyo ang malasakit dahil darating ang panahon na kayo din ang maghahanap ng respeto at kalinga mula sa anyong anak o apo. Para sa ating mga kabataan, kayo ang mag-aaruga sa magpapatuloy na kaalamang itinuturo ng mga nauna sa atin. Gamitin ninyo ito upang makapagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Ikinalugod naman ng ilang senior citizen ang pagkilalang ito mula sa pamahalaan. Yan ay maaaring pambili ko na ng mga gamot ko, mga pagkain na konti, hati-hatiin ko lamang para sa akin at sa aking mga apo na maliliit pa. Most welcome. Because it's the first time I will experience this. Because for my age, it's a great help. Any plans po ma'am kung saan niyo po gagamitin yung mararamdaman? Well, so many things to spend for. You know now, everything is going up. Sa huli, hinikayat ng Pangulo ang mga senior citizen na huwag isipin na wala na silang halaga sa lipunan. Ngayong araw, 1,079 beneficiaries ang nabigyan ng naturang cash gift sa buong bansa.
na nagkakahalaga ng 12,050,000 pesos. Pero target ng programa ngayong taon na maabot ang nasa mahigit 275,000 na benepisyaryo kung saan tinatayang nasa 2.9 billion pesos ang maipapamahagi. Bababa pa sa 49 pesos per kilo ang maximum suggested retail price ng imported rice pagdating ng March 1. Ito ang unang beses na bababa sa 50 pesos per kilo ang MSRP ng inangkat na bigas matapos ang 6 na linggo. Pero paglilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., hindi ito patutupad sa buong bansa. Gagawin lamang umano ito sa Metro Manila at ilang pang piling lugar. Paliwanag ng kalihim, napansin kasi nila na mas mababa na ang presyo ng imported rice sa ilang probinsya mula sa itinakdang MSRP. Matatandang ipinatupad ang MSRP sa imported rice para makontrol ang pagsipa ng presyo nito sa merkado na umabot pa sa higit 60 pesos per kilo. Una nang iginiit ng DA na posible pa itong bumaba depende sa sitwasyon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na gawing simple ang Department of Water Resources Bill. Ito'y para makabuo ng mas epektibong sistema at matiyak ang supply ng tubig sa bansa. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas mapabuti pa ang panukalang Department of Water Resources o DWR Bill. Sa sectoral meeting sa Malacanang, pinulong ng punong ehekutibo ang mga concerned government agency para pag-usapan ang naturang panukala. Dito inatasan niya ang mga ahensya ng gobyerno na pasimplehin ang DWR Bill para makabuo ng malinaw at epektibong sistema na mag-aalis ng mga hindi kinakailangang proseso, magpapatibay sa regulasyon at titiyak ng malinis at maaasahang supply ng tubig. Sa naturang pulong, hinimok din ng NEDA ang Chief Executive na i-certify as urgent ang panukalang batas. Ito ay para matugunan ang pangmatagalang hamon ng bansa sa pamamahala ng baha at produktibidad sa agrikultura. Giit ng NEDA, sa pamamagitan ng integrasyon ng pamamahala at regulasyon ng tubig sa bansa, makatutulong ang DWR sa pambansang pagsisikap na makamit ang komprehensibong seguridad sa tubig. Oras na mabuo ang Department of Water Resources sa ilalim ng panukala, mandato nito na pag-isahin, patatagin at pahusayin ang pamamahala, regulasyon at distribusyon ng tubig sa bansa. Layunin din nito na matugunan ang matagal ng suliranin sa kakulangan ng malinis na tubig, pagtugon sa baha at sustainable na suporta sa agrikultura at industriya para sa pambansang kaunlaran. Bukod sa tubig, nais ding matutukan ng Pangulo ang maaasahang internet connectivity partikular sa Metro Manila. Sa pulong kasama ang MMDA, tinalakay ng Presidente ang Metro Manila Smart City Infrastructure for Network Resilience Project. Layo ng programa na gawing centralized ang fiber optic network na direktang magkukonekta sa 17 LGU sa Metropolis, sa MMDA at DICT. Giit ng Pangulo na sa pamamagitan ng naturang proyekto, matitiyak ang mas maayos na traffic management, mas mabilis na pagtugon sa mga aksidente, gayon din ang real-time flood level monitoring, mabilis na koordinasyon sa mga LGU, at agarang pagbibigay ng tulong sa oras ng sakuna. Semiconductor industry sa bansa patuloy pang pinalalakas sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Katunayan, isang kumpanya ang nagpaplanong relocate ng kanilang produksyon sa Pilipinas. Aljo, inaasahang lalago pa ang semiconductor industry dito sa ating bansa. Sarap ito ng paghayag ng interes ng mga kumpanya na mamuhunan dito o ilipat na yung kanilang produksyon sa ating bansa. Cellphone at computer ang mga pangunahing ginagamit ni Jeremy bilang scriptwriter. Dito ko mabilis na natatype yung mga scripts na binabasa ng mga anchor, tsaka doon sa cellphone, dito din mas mabilis kong na-access yung mga information na dapat kong gawin. Ang mga device na ginagamit sa consumer electronic, automotive, telecommunications at manufacturing, hindi gagana kung walang chip at integrated circuit. Kaya naman sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., puspusan ang pagpapalakas ng semiconductor industry na gumagawa ng mga modernong teknolohiya.
Sa pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa Amcor Technology, inihayag ng kumpanya ang planong paglipat ng produksyon nito sa Pilipinas na ayon kay Pangulong Marcos, tiyak na magpapalago pa ng semiconductor industry ng bansa. Kasabay nito ang dumarami anyang mahuhusay na Pilipino na may kakayahang magtrabaho bilang chip manufacturer at integrated circuit designer. Noong 2024, papalo sa $29.16 billion ang naibentang produkto ng Pilipinas mula sa semiconductor industry. At batay sa semi.org, inaasahang lolobo sa 10 hanggang 15% ang demand sa teknolohiya sa larangan ng manufacturing, research, design at testing. Bukod sa posibleng relokasyon ng Amcor, nasa Pilipinas ang iba pang malalaking semiconductor at electronic companies. Samantala, mamayang 2:00 ng hapon, inaasahan ang courtesy call ni incoming Asian Development Bank President Masato Kanda kay Pangulong Marcos. Siya ang ika-11 pinuno ng ADB. Isa ang ADB sa mga partner ng Pilipinas na sumusuporta sa mga proyekto ng pamahalaan. Tulad na lamang ng Metro Manila Skyway Stage 3 na sinasabing magpapaluwag ng trapiko sa Metro Manila. Okay, so yun yung ibig ko sabihin ng kumpanya makabayan, Amcor Technology. O, di ba? Sila po ay maglilipat na sa Pilipinas. Meron silang branch doon sa China makabayan. According sa ating info, ililipat na nila sa Pilipinas. So, 'di ba? Malaking good news na makabayan sa mga kababayan natin kasi nga matutulungan po ng kumpanya na 'yan ang Pilipinas pagpalago sa ating ekonomiya at marami po mga matulungan po ng mga kababayan natin magkakaroon po ng trabaho makabayan. Yang mga balitang yang klaseng mga balita na ganyan makabayan ang ayaw na marinig na mga DDS or ayaw na makita na mga kababayan natin. Hinaharangan yan ng mga DDS makabayan. Kasi nga ay hindi nila matanggap na gumaganda na at saka patungo na doon sa pag-unlad ang Pilipinas. Okay? So anyways, kung nagustuhan ninyo ang ating good news makabayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibesan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs para marami pa tayong matulungan ng mga kababayan natin na nabulag sa kabilang kampo dahil sa mga ipinapakalat ng fake news na mga DDS vlogger makabayan. Okay, so please like and share. Thank you so much. Okay, so nandito na po makabayan. Nandyan si Abraham Yanez, Gorgonya Angala, Felicitas Manibog, Sagacios Yumi. Nandyan rin po si Bong Yu, Rigos Maranan Ofelia. Nandyan si Let Go Ralph Pangyao, Milagros Banes, Victor Robin, Lucita Tolentino, Pedi Perlas from Dasmariñas, Cavite, City Cavite. Merna Borromeo, JRN, Nonoy Florenhirs. Nandyan rin po si Catholic Faith, Elina Cao, Jeremiah C. Guerrero, Angel Jel Fernandez, Resurrection. Nandyan rin po si Marilo Gross, Lorna O. Villanueva, Percy Shalana, Mins Nikaya Nolpes, Apple Nash, LV Zamizo. I-shoutout natin si Helda Baldomino Pita, Ivy Alfonso, Shara Ogayan Bulyo, Alicia Lee, Jose Bornos, Nida Ichhaka, Lorena Palge. Kasama rin po natin si Al Vargas Borrelia, Rica Noses, Lionel Desiderio, Flor Endo, and Haitsu Sonia Hasigawa. Okay, so yan po ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Salamat po, Lord, dahil natanggap ko ang unang biyaya ngayong araw. Yun ay ginising mo kami ng mas malakas at walang sakit sa pangangatawan. Naway samahan mo kaming muli ngayong araw sa iba't ibang gawain namin. Patuloy mo rin po sanang bantayan ang aming mga anak at ihatid sila ng ligtas sa aming mga tahanan. Maraming salamat sa iyong presensya sa lahat ng oras, Lord. Idinalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.
Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong